GMA Foundation sa palaging pagtulong sa kalbayan. Tanggap din natin ang Conji Mix at bigas para sa mga apektadong pamilya sa Barrio Elementary School at Santo Domingo Central School. Sa kabuuan, siyam na lang ang pamilyang ating natulungan. At sa mga nais pang tutulong, maaari kayong mag-deposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Louisier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, at Metrobank Credit Card. Pinaghandado ng Department of Migrant Workers sa isang training center sa Malate, Manila. Matapos madiskubre na nire-recruit ng mga aplikante kahit wala lisensya. Ang mga biktima napilitang gumastos ng libu-libong pera. Nakatutok si Mark Salazar. Mismong si Migrant Workers Secretary Hans Katda ang sumugod sa opisina ng isang training center sa Malate, Manila. Nagre-recruit daw ito na walang lisensya at grabing managa ng aplikante. Recruitment nila, recruitment training. Okay? For a small fee, relatively small fee, mga 4,500, aakitin yung aplikante na pagkapasa sa training, doon tatagain. 80,000 na processing fee, 250,000 na placement fee, so nagsuman ng mga 350, 30,000. At yun na, recruitment na yun at that stage. Ayon kay Katda, nakikisakay naman ito sa lisensya ng isa pang recruitment agency para makapagpalipad. May 1,000 complainants na inimbestigahan ng license ito so this is 59. In the process of interviewing the victims of Alju, na-visto ito. Paano pala maka-akit ng aplikante ng biktima ang Alju? It's through this entity. Kahit sa pangalan magkaiba, posibleng mga damihan o magkaka-interlock yan in terms of their directorate. So we will still find out. We'll dig deeper into this. Habang sineselyuhan ng opisina, dalawang trainee mula pa sa Isabela ang dumating para kumuha sana ng Certificate of Completion sa kanilang training. Parang lang po sa training ko. Certificate ko. Food and beverage po. Housekeeping and garden. Kung wala sa sana namin mga yung nabigay ng event. Malamang sa malamang, mayroon pa itong nabiktimang iba. So lumapit lang po sa amin sa Department of Migrant Workers, ang ating hotline 1348, yung first Facebook page ng Migrant Workers Protection Bureau natin, tumulog lang po doon ang anti-illegal recruitment Facebook page natin. Noong isang taon, 32 recruitment agency ang naipasara ng Department of Migrant Workers. Bunsod ito ng mahigit 1,000 reklamo at halos 30 biktima ng human trafficking. Nag-surprise visit din ng DMW sa isa pang recruitment agency para tingnan kung nasusunod ang tamang proseso ng recruitment. May mga nasita. Ano mo nagagampanan yung papel mo bilang welfare officer? Gawin ng reception. Baguhin niyo yun dapat ang welfare officer nakatutok sa mga problema sa welfare. Pero batid rin ni Secretary Katda na mas malaki ang hamon ng illegal recruitment online, kung saan mas maraming nabibiktimang kababayan natin. Noong isang taon, naipatake down nila ang mahigit 65,000 accounts sa Facebook at mahigit 27,000 accounts sa TikTok. Pero marami pa rin ang biktima ng illegal recruitment, lalo na ng human trafficking sa mga scam hub sa kalapit bansa natin. We have a team on the ground working with our embassy in Moncton, Benny Legaspi, and a labor attaché lawyer, Manny Divano, and a social worker are on the ground. And thus far, since they arrived here about 2 weeks ago, 37 have been repatriated. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Itinuro ng dalawang testigong humarap sa Senate Blue Ribbon Committee ang contractor na si Curly Vizcaya. Si Vizcaya umano ang nagpangalan kay dating Speaker Martin Romualdez bilang bagong may-ari ng isang property
nga po sa Senado ang dalawang testigo na nag-uugnay kay dating Speaker Martin Romualdez sa kontratistang si Curly Vizcarra. Agad naman pong naglabas sa pahayag ang kampo ni Romualdez at ayon sa kanila, sabi-sabi lamang ang mga pahayag ng mga ito. Nakamask at naka-baseball cap na humarap sa Senate Blue Ribbon Committee, sina Maria at Joy, hindi nila tunay na pangalan. Anila, empleyado sila ng negosyanteng si Rico Ocampo sa inuupahan nilang lugar sa Southport Park. April 2023, na-ibenta raw ito at sinabihan silang kailangan na nilang umalis. January 2024, sinabihan daw sila ng kanilang boss na i-evict na sila. Kasunod daw nito, nakilala nila ang isang kontratista na kalaunay nakilala umano nilang si Curly Vizcarra. Si Vizcarra umano ang nagsabing sino ay Speaker Martin Romualdez na ang bagong may-ari ng lugar. How long did you talk to Mr. Vizcarra? Yes, Brad, go to it, Brad. nagandaan namin siya because he's the one Martin and Romualdez. he also mentioned to us na contractor ako dito eh. Meron din kaming deadline. And then he told us baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari yung bago nakabili ng bahay. And then he also mentioned that he don't have to Tinanong nila kung sa dalawang testigo Skuyo. kung kaya nila ituro ang kontraktor na tinutukoy nila. Pareho kayo, na-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangan umalis na kayo? Kindly answer, use the microphone. Tama po. Pero pumalag si Vizcarra. Yung okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na It's nakita ko not ng for ganun you po. to identify them, it's for them to identify you. No? Yung ano, wala po kasi ang maalalang transaction. What we're establishing here is the fact that there are two witnesses present here under oath na sinasabing nagpunta ka doon at nile-name drop mo, totoo man o hindi, Speaker Romualdez, kasi nagmamayari, bago may-ari. Pinag-ayunan ng Department of Justice Velasco na hindi kailangan mag-alis sa mukha ng dalawang witness sa gayon. Git naman ni Vizcarra, Hindi minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forts Park. Hindi ko pa maalam po ano mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabo-malabo po talaga. At doon na po akong inuutusan na kahit sinong broker. sa pagkatanong sa witness, lumabas na ang nasa deed of sale ay ang Golden Pheasant Holdings Corporation. Sa isang statement, sinabi ng kampo ni Romualdez na ang aligasyon ng dalawang witness ay logically and physically impossible. Dahil sinabi na raw ni Vizcarra na hindi ito kailanman nakapasok sa Southport Park, kaya imposible raw na may nakausap siyang sino man doon. The claim comes solely from the staff of an evicted tenant, unsupported by any document, while Martin Romualdez's name appears in no deed, contract, or payment record Samir. related to the property. There is no evidence, only hearsay and possibly perjured statements, and therefore nothing to answer. Pumarap din sa pag-release si dating DPWH Brad, go to it, Brad. na pinunahan ng may sakit ang mukha nito. Nakahood kayo. Yes, Mr. Chairman, because this might set a precedent for all other witnesses we will call here. They will request that their cases be covered. He is a public government employee. Bakit siya natatago? For my protection po. Pero hindi umubra sa mga senador ang katwiran sa kanan. That's the ruling of the chair. Kindly expose it. Si Pakanan ay nakakulong ngayon matapos kasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan Convention Flood Control Project sa Nauman Oriental Mindoro. Naging matitis na ang pagsagot ni Pakanan sa tanong ng mga senador at paulit-ulit na nag-invoke ng right against self-incrimination. Natanong naman ni Senador Rodacio Marcoleta ang tungkol sa restitution o
para sa akin po, parang kami pang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, ibig sabihin, nanakaw pa. Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang Pinaalala naman ni Senadora Lisa Ontiveros ang pangako ni Vizcaya sa Senado na isusunod ang ledger ng mga proyekto nila, maging mga joint venture projects. Your Honor, nung nakalabas po ako, Your Honor, nung nakaraan po, ay hindi po kami pinapasok halos ng mga taga-City Hall. Kasi po yung mga taga-City Hall po, pinasarado po nila yung office namin. Kasi po, nirevoke po nila yung business permit po namin, tapos ako na lang po ng occupancy permit. Ngayon po, wala na po kami empleyado. Lahat po sila ay iniwan na po kami, o yung iba po ay separated na po. Kasi sarado na po yung kumpanya namin. Para kanina, lahat po tayo physically nagitla dun sa sinabi ni Mr. Vizcaya na parang sila pa yung nanakawan. I would like to request the good chair to please reiterate yung utos ng komite kina Mr. Vizcaya. I-submit yung ledger na sinabi ni Ms. Vizcaya na meron sila ng mga proyekto pati joint venture projects mula 2016 hanggang 2022. Huwag po nilang sisisiin ang City Hall. Vicky, humarap din sa Senate Blue Ribbon Committee si Representative Leandro Leviste kaugnay sa Cabral Files. At gate niya, hindi niya ito sakitang kinuha, kundi ibinigay sa kanya ng pumanaw na si Undersecretary Cabral. Sa panayag ng media, matapos nga po ang pagdinig, ay sinabi rin ni Leviste na wala naman daw susol na ilabas niya ang Cabral Files, kaya balak niyang ilabas na ito ng buo. Yan muna po ang pinakauling ulat mula dito sa Senado. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Up next, ang inabang world premiere ng House of Life sa GMA Afternoon Prime. Sa pagbabalik ng 24 oras. Kahit sino, kahit saan, pwedeng maging bahagi ng pagbabalita. Si Susan Linggo. Maging mapagmasid, i-share ang kwento gamit lang ang cellphone mo. Ito ang iba't ibang paraan para mag-submit ng mga video at litrato. Tandaan, always use #YouScoop. I-like at i-follow ang official page. Kwentong totoo, kwentong kapuso. YouScoop Plus. Kami ang team totoo. Maaasahan mo kami sa laban kontra fake news dahil ito ay malaking banta sa demokrasya at mabuting pamamahala. Magkaisa tayong labanan ang fake. Sa bawat proyekto ng pamahalaan, bawat pisong ilaan nararapat lamang pantayan. Saan nagsisimula ang korupsyon? Sa mga flood control project. Mula sa flood control project hanggang sa mga pagdinig, nagugulang GMA Integrated News. Masinsina ng pagsusuri, nagbabantay ng hinintigan. Cheka na ako eh! Araw-araw ba? Ito ang Pantay Kapan ng Bayan mula sa GMA Integrated News at News Authority ng Filipino. Wait lang. Tinalak kayo.